Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ng panibagong kwento ng International League, gusto ko lang sana humingi ng pabor sa inyo na sana tulungan niyo akong i-boost ang video na to. Sa simpleng pag-share lang ng ating video ay napakalaking tulong na nito sa akin. At gusto ko lang sanang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan niyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Facebook page na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisahan na natin ang chapter 189 ng International League. Dahil nga sa ginawang pag-steal nitong si Jade sa bolang hawak na Ryota, napasa kamay nila ang bola. At nang malapit na itong si Jade sa kanilang basket, bigla namang sumulpot itong si Ryota sa harapan ni Jade. At talaga namang binantayan siya nito ng mahigpit. Ngunit, dahil rin sa biglang sulpot at talo nitong si Jintoki, malapit sa kanilang ring, nagawang maipasa ni Jade paitas ang bola papunta dito. At nagawang makagawa nitong si Jintoki ng isang one-hand monster slam dunk na naging dahilan upang maibaba nila sa isang puntos ang kalamangan ng Shouko sa kanila, na labis na ikinatuwa talaga ng buong tagahanga nila. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Shouko ang bola at tinadala na ulit ito ni Ryota papunta sa kanilang basket. Okay mga kasama, kalma lang muna kayo. Ngayon, kailangan natin magseryoso dito. Dahil isang puntos na lang nila, siguradong sila na naman ang makakalamang dito. Kaya naman, huwag nating hayaan na makuha muli nila ang kalamangan sa atin. Ngayon, humanda kayo mga kasama. Dahil sa posisyon na ito, sisiguraduhin natin na tayo naman ang gagawa ng puntos. Yan ang sigaw ni Ryota habang itinidribble ng mahinahon ng bola. At itong si Jade naman ay agad siyang binantayan ng mahigpit. Huwag ka masyadong magpakampati dyan, Bansot. Dahil malabong makawala ang bolang yan laban sa depensa ko. Ngayon, humanda kayo. Dahil kukunin ulit namin ang bolang yan mula sa inyo. Yan ang sabi ni Jade. At itong mga tropa ng Shouko ay todo ang sigawan para sa kupunan ng Shouko. Sige kulot! Huwag ka magpapatalo sa lalaking yan! Alam namin na magagawa mong lusutan ang depensa niya! Go kulot! Atake na! At pakitaan mo na matinding galaw ang lalaking yan! Yan ang sigawan ng mga tropa ng Shouko. Hoy Shouko! Ayusin niyo ang inyong laro! Huwag niyo hahayaan na maaga ulit ng Dream Team ang bala! Tandaan niyo! Isa na lang alamang niyo sa kanila! Kaya naman, ayusin niyo ang laro ninyo! Yan naman ang sigawan ng mga tagahanga nila nang biglang tumakbo itong si Mitsui papunta sa Rainbow Area. At itong si Jintoki naman ay agad na sumunod kay Mitsui dahil alam na nga nito na si Mitsui na naman ang gagawa ng punto sa kupunan ng Shouko. Kaya naman, kay Mitsui lamang nakataon ang kanyang paningin. Ngunit, laking gulat nitong si Jintoki dahil na nga sa biglang sumulpot itong si Rukawa sa kanyang gilid at talaga namang iniskrinan siya nito ng sobrang solid na labis na ikinatuwa talaga nitong si Mitsui. Sige, habol ang ungas, pero hindi ko hahayaan na magawa niyong masira ang focus ko sa laban. Kahit na anong gawin niyong pagpigil o pagsira sa akin, hindi ako maaapektuhan yan. Ngayon, humanda kayo, dahil ipapakita ko sa inyo ang isang napakasolid na Mitsui. Yan ang sabi ni Mitsui sa kanyang sarili, sabay sumigaw ito ng malakas. Miyagi, ipasa mo na dali! Ako na bahala dito! Yan ang sigaw ni Mitsui na naging dahilan upang agad na ipasa ng patalbog ni Ryota ang bola papunta kay Mitsui na labis na ikinagulat talaga ng buong malalaro ng Dream Team. Ano? Yung sniper na naman nila! Patay! Wala siyang bantay! Yan ang sabi ni Jade. Hoy Todori! Ano bang ginagawa mo? Imbis na tumingin ka kay Rukawa, i-challenge mo na lang ang tira nitong si Mitsui! Yan naman ang sigaw ni Akashi. Habang itong si Mitsui naman ay nagawa na makuha ang bolang ipinasa sa kanya ni Ryota. At nangawak na ni Mitsui ang bola, agad din naman itong tumalon at akmang gagawa ng isang solid na tres. Nang bigla itong nagulat dahil na nga sa mabilis siyang nasabayan itong si Todori sa ere. Anong akala mo? Hindi kita maaabot? Pwes, diyan ka nagkakamali dahil hindi kita hahayaan na malibre ng ganun lang kadali dito. Yan ang sigaw ni Todori na talaga namang pilit na inaabot ang gagawing tres nitong si Mitsui. Hindi mo ako mapipigilan dito, Todori. Masyado kang late para makasabay pa sa akin. Ngayon, humanda ka dahil sisiguraduhin ko may papasok ko ang bolang ito. Yan ang sabi ni Mitsui sabay tumira ng isang napakalayong tres. Habang itong si Todori naman ay biglang umiti kay Mitsui. Talaga ba? Sa tingin mo pa talaga magagawa mong maipasok ang bolang yan sa inyong basket?
Pues, diyan ka nagkakamali dahil malabong may pasok mo ang bolang yan sa basket ninyo. Yan ang sabi ni Todori na talaga namang nakangiti kay Mitsui. Habang itong si Mitsui naman ay nagtaka sa sinabi ni Todori sa kanya. At nang pagtingin nito sa kanilang basket, laking gulat niya dahil na nga sa hindi nga pumasok ang kanyang tira at tumalbog lamang ito sa kanilang ring. Anong nangyari? Bakit sumablay itong si Mitsui sa tres? Hindi naman siya nagawang mapigilan ni Todori Kaya naman, bakit siya sumablay sa tres? Yan ang pagtatakang sabi ni Ayako. Tama ka nga Ayako, kitang-kita ko na nakangiti itong si Mitsui. Kaya naman, siguradong perpekto ang kanyang bato sa tres. Kaya naman, paano kayang hindi pumasok ang bola sa ating ring? Yan naman ang sabi ni Kogure. Ano kayang nangyari? Bakit sumablay itong si Mitsui? Nataranta kaya siya nung sinabayan siya ni Todori? Yan naman ang sabi ni Ryota. Habang itong si Rukawa naman ay agad na nagsalita. Huwag mo munang isipin ang nangyari dahil kailangan nating makuha ang rebound. Tara na, maganda na tayo para mabawi ang bola. Yan naman ang sabi ni Rukawa. Nang biglang sumigaw na nga ang buong tropa ng Shoku. Dahil na nga sa napapansin nila na parang gulat na gulat ang buong manlalaro ng Shoku. Hoy Shoku! Hindi ito ang oras para matulala kayo! Maganda na kayo para sa rebound! Hindi ito pwedeng makuha ng Dream Team! Kaya naman, humanda na kayo! Yan ang sigawan ng mga tropa ng Shoku. Ngunit, huli na ang lahat. Dahil na nga sa nakapwesto na itong si Momoshiki at Takashi. At talaga namang nagawa na nilang mabaksautan itong sila Akagi at Hanamichi na naging dahilan upang makuha ni Akashi ang rebound. Huwag na kayo magpagod pa dahil hindi sa inyo mapupunta ang rebound ngayon. Yan ang sigaw ni Akashi na talaga namang dinakot na ang bola sa itaas. At itong si Todori naman ay mabilis na lumusot kay Mitsui. Sabay tumakbo ng sobrang bilis papunta sa kanilang basket. Habang itong si Akashi naman ay biglang ipinato ng sobrang lakas ang bola papunta kay Todori. At nangawak na ni Todori ang bola, mabilis din naman niya itong i-trainable. Rukawa! Habulin mo si Todori! Huwag mo siyang hayaan na malibre! Bilisan mo na Rukawa! Ikaw lang ang makakapigil sa lalaking yan! Yan ang sigaw ni Ayako na talaga namang natataranta na. Dahil na nga sa kapag nakagawa ng puntos ang Dream Team, siguradong sa kanila na naman ang kalamaan sa laban. Kaya naman, itong si Rukawa ay agad na tumakbo para habulin itong si Todori. Ngunit, bigla din naman itong napahinto at talaga namang nagulat ito ng sobra dahil sa biglang sumulpot itong si Shintoki sa kanyang harapan. Hoy number 11, anong binabalak mo? Sa tingin mo ba hayaan kitang mawala sa akin? At kanina, di ba in-screenan mo ako? Pues, ngayon ako naman ang mangi-screen sa'yo. Sige, tignan natin kung magagawa mong makawala sa akin. Yan ang sabi ni Shintoki na talaga namang sobrang solid ng screen kay Rukawa. Nakakaasar, naharangan agad ako ng lalaking ito. Delikado kami dito, wala nang makakapigil pa kay Todori. Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili na talaga namang hindi magawang makawala kay Shintoki. Habang itong si Todori naman ay tuluyan na nakalapit sa kanilang basket. Sabay tumalon ito ng mataas at gumawa ng isang layup. At dahil sa wala nang nakasabay pa sa kanya, nalibre na ito at nagawa niyang maipasok ang kanyang layup sa kanilang basket na naging dahilan upang makuha na nila ang kalamaan sa Shoku. At itong buong tagahangan ng Dream Team ay nabuhayan na naman ang loob. Kaya naman, nagwawala na naman sila kakasigaw para sa Dream Team. Ayos! Ang lupit ng ginawa mong rebound Nakashi! At ikaw Todori, ang husay mo sa pagkakataon na yan. Talaga namang napakabilis mong kumilos. Alam na alam mong si Akashi ang makakakuha ng bola. Kaya naman, dumiretso ka agad sa inyong basket. Ang husay nyo talaga Dream Team. Ngayon, kayo na ulit ang lamang. Huwag nyo na hahayaan pa na makuha ng Shoku ang kalamaan sa inyo. Sige Dream Team, depensa na! Depensa! 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 Yan ang sigawan ng mga tagahangan ng Dream Team. Habang itong si Mitsui naman ay biglang lumapit kay Todori. Sabay nagtanong ito. Hoy ikaw, bakit alam mong hindi papasok ang tira ko? Hindi mo naman ako nagawang ma-challenge siya dahil sigurado ako sa aking bitaw sa bola. Kaya naman, paano hindi yun pumasok? Yan ang pagtatanong na sabi ni Mitsui. Ah, yun ba? Oo, hindi nga kita na-challenge pero nagawa kong matapik ang bola sa ere. Ngunit, hindi nga lang ito halata. Yan ang sabi ni Todori sabay pakita ng daliri nito na medyo tumugo dahil nagip ng kanyang kuko ang bolang itinira ni Mitsui. Ah, ganun pala. Kaya pala hindi pumasok dahil nahagip mo pala ito. Nakakaasara, hindi ko napansin yon. Yan ang sabi ni Mitsui. Habang itong si Kogure naman ay todo pa rin ang pagtataka dahil na nga sa ginawa ni Todori. Bakit kaya hindi pumasok ang tira ni Mitsui? Ano kayang nangyari sa sabayan nila ni Todori? Yan ang pagtatakang sabi ni Kogure.
Tingin ko may something talaga na nangyari sa sabayan nila ni Mitsui. Yan naman ang sabi ni Fujima. Something? Ano naman yun? Kitang-kita naman natin na hindi niya naabot ang bolang itinira ni Mitsui. Yan ang pagtatanong na sabi ni Kogure. Tama ka nga, Kogure. Hindi nga natin nakita na nahagip ni Todori ang bola. Pero tingin ko talaga may mali dito. Baka hindi lang natin napansin pero nahagip niya talaga ito. At kung titignan natin si Mitsui ngayon, kitang-kita sa kanyang mukha na alam na nito ang dahilan kung bakit hindi niya naipasok ang bola. Yan naman ang sabi ni Maki. Oo nga, feeling ko nahagip talaga ito ni Todori. Kasi kung hindi niya ito nahagip, siguradong 100% papasok ang bolang itinira nitong si Mitsui. Kaya naman, nakasisigurado na rin ako nahagip nito ang bola. Yan ang sabi ni Sendo, na biglang nagsalita itong si Coach Hansai. Natapik ng kuko ni Todori ang bola sa itaas. Kaya naman, hindi na ipasok ni Mitsui ang bola. At alam kong alam din ito ni Mitsui. Dahil nung nag-usap sila ni Todori, itinaas ni Todori ang kanyang isang kamay na para bang may pinapakita ito kay Mitsui. Yan naman ang sabi ni Coach Hansai. At dito na nagtatapos ang Chapter 189 ng International League.